Hi, so this slide presentation will discuss the fifth chapter of our textbook, which is entitled Strategy and the Master Budget. We will discuss the role of a budget, importance of strategy in budgeting, and the management process of preparing a master budget. Role of a budget. A budget is a financial plan of the resources needed to carry out tasks and meet financial goals. So, pwede nating sabihin na yung budget ay yung plano ng isang entity expressed in currencies or in financials. A budget plays an important role in allocating resources kasi makikita natin sa budget kung yung limited resources ng isang entity ay kung papaano niya gagamitin, no? Saan niya gagamitin at kung magkano sa bawat activity. Coordinating operations, dahil dun sa budget, makikita natin kung aling mga activities ang dapat gawin at alin yung mga hindi dapat gawin, no? Kasi nga yung budget serves as para siyang authority, no? Para siyang reference, alin ba at gaano karaming resources ang dapat gamitin sa bawat activity. Identifying constraints and limitations. So during the budget preparation, malalaman natin saan ba tayo potentially pwede maka-encounter ng mga limitations sa ating mga resources. Halimbawa, sa cash budgeting, pwede natin ma-identify during the budgeting process kung kailang period during the year pwedeng magkaroon ng shortage ng cash. Communicating expected actions and results. So, yung budget, ginagamit siya una kung ano yung ine-expect sa bawat department kasi bawat department or divisions ay may kanya-kanyang budget at results din kasi itong budget ginagamit siyang parang yardstick, no? Dito imine-measure or yung budget yung ginagamit na standard sa pag-measure ng performance ng mga empleyado at ng mga department. Authorizing activities. So yung budget, yan yung nagsasabi aling mga activities ang planong gawin ng isang company or isang entity at magkano resources ang naka-allocate sa bawat activity. Motivating and guiding implementation. So, yung budget, kagaya ng nasabi ko, ginagamit siyang yardstick para sa evaluation and eventually sa promotion din ng mga empleyado. So, ginagamit siya as a motivating tool. At guiding implementation, ginagamit din siyang guide in implementation dahil nga yung budget ay ito yung nagsasabi aling mga activity ang inapprovan na gagawin during a certain period. Providing guidelines for control of operation. So, yung budget kasi, kaya siya sinasabing guidelines for control is, yan yung nagsasabi, ano yung maximum na amount na pwede mong gamiting resources sa isang activity. Managing cash flows. So, sa budget, nakikita natin yung timing ng cash inflow at cash outflow. No? So, dyan natin malalaman kung meron ba tayong idle cash in the future na pwedeng invest at dyan din natin malalaman saan specifically in the future tayo pwedeng maka-encounter ng shortage in cash. Performance evaluation, so nabanggit ko na nga kanina dun sa nakaraang bullet na yung budget ay ginagamit na yardstick para malaman yung efficiency at effectivity ng bawat division at yung pang-analyze, pang-evaluate ng performance ng mga empleyado. A budget allows management time and opportunity to address potential problems. So sa budget nga nakikita natin yung potential problems na pwedeng mag-arise in the future, shortage of resources or idle cash, at ngayon pa lang ay pwede na tayong makahanap ng paraan bago pa mag-pop up yung problem. Identification of current and potential bottleneck in operation. So, pag sinabing bottleneck, para siyang hindrance na nakakapagpabagal
no, sa progress ng isang entity. So halimbawa, during the budget, malalaman mo kung saang period mo kailangang mag-hire ng bagong empleyado. Kasi sa budget, kasama yung pag-forecast ng demand sa product. So baka mamaya merong mga period na sobrang laki ng demand, hindi mo naman ma-meet dahil kulang ka ng empleyado. So sa budget, no? So that's one example of bottleneck, ano. So sa budget, malalaman mo saang period ka makaka-encounter ng limitation, no? Ng parang isang problema na makaka-slow down sa iyong progress at makakapag-isip ka na kaagad ng solution. Helps firm to run smoother and achieve better results. So halos na-discuss na nga natin to na dahil nga na-identify mo yung problem ng mas maaga, mas magiging smooth yung operations mo. Makes the decision-making process more effective by helping managers meet uncertainties. So, nabanggit natin kanina na sa pagbabudget nga ay nakikita natin yung potential problems na pwedeng mag-arise. So, nakakatulong siya para mas maging efficient at effective ang ating decision-making process.